Totoo kaya yung last word na yon, all I want is you? Si Lord Jesus lang kaya o yaman pa, yabang pa, posisyon pa sa buhay, rangya pa, ano pa kaya? Today I stand before you as, again, sa puso ni Pastor, kayo po, lalo na sa mga baguhan, ay patuloy na mahikayat sa mga katotohanan po ng salita ng Diyos. Sa mga matatanda po katulad namin sa pananampalataya, yung amin na pong narating, ang mga katatayuan, ugnay na po yan ng mga pangyayari. And rest assured, anytime, sabi ko nga, hindi pa yung nuclear power plant, hindi pa yung palasyo ni Hadad yung sumabog nung isang araw eh. No? So, nag-strike back na po Israel ha. So, antay-antay lang tayo, huwag kayong mainip. Saglit na lang, malapit na yan. Ano po? And for us, kami ni Sister Michelle, stand before you today sa isang katotohanan. This week, mangha ako talaga kay Lord. I'm astounded, sabi nga ng song ni Dia. I'm amazed. Yung mga pangyayari, and you have seen that. Pinupost ko po, di ba? All for God's glory, syempre. And, even as of this morning, you can see them there sa Zoom. Gaganda ng mga lugar, and et cetera. But to encourage you po, ano man mga katatayuan natin ngayong umaga, there is miracle, there is power in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. May mga karamdaman nating kapatiran, et cetera. Mga na out of context sa blessing ni Lord, Matthew 6:33 po muna, ha? Seek first His kingdom. Kasi yung iba, yung kagad ang motibo, alam yun ng Diyos eh. No? Lagi namin pinamamanhik yun. It will really, suffice yung mga pangyayari. The likes ni, si Abraham bago dumating yung talagang katuparan ng kanyang mga pangako sa kanya ng Diyos, yung covenant sa kanya, ang dami niyang pinagdaanan, ni Abraham. Pangyayari. And we have seen that. Likewise, I believe, yung gagamitin ko pong katauhan ngayong umaga, ay si David, that's my key verse mamaya. And thank you, Sister Jane, for reading that because I really believe you had been God's channel of blessings. Maliban doon sa lagi ko pong ina-acknowledge kayong lahat sa inyong kakayanan na ginagawa, sa inyong pastor, sa pamilya ng inyong pastor, mga pagtitiwala, mga agapay, mga matatawag na aspeto ng pagrespeto, paggalang, salamat. And inuhuli ko to eh. Love niyo ba talaga ang inyong pastor? Di ba? Kasi nagbibiroan kami madalas ng mga dabar cards dyan eh. Siyempre gumagano ng mga kamay nila eh. Di ba? Pag nandun kami sa mga ganong kwentuhan, nagbibiruan. Salamat po sa inyong pagmamahal. Lalo na ngayong retire na si Sister Michelle, daming nagmamahal sa amin. Di ba? Joke lang yun. Alam naman namin yun. At alam namin kung sino ang totoong nagmamahal sa amin. Andyan ang kaparaanan po ng Diyos sa mga pangyayari. Nasubok po namin kayong lahat. So today, full of emotion si Pastor, lalo na sa joy. As a father, I could see my daughter, Last Sunday, somehow downcast ang soul ko kasi kami lang nakakaalam noon and we don't want to burden you po eh. Pero today, I would testify that. Part kasi ito nung mensahe ni Pastor ngayong umaga. Doon sa organization ni Dia, it's not perfect. Merong mga tinatawag na mga pangyayari na hindi ini-expect. Yung na-shorten yung mga schedule nila, etc. Di paano na? But still, needed na nandun pa si Dia by the 25th. Dapat 29 pa nga. And God is good. We have brethren there, and families na matuturing na paraan pa rin ni Lord lahat. Kasi yun yung mga
naging concern ni Pastor last week. Paano si Dia? No? Si Sister Michelle kami nag-ano. But we trusted the Lord, etc. And that's my very key word today. We kept His word. We kept His word. And na siya magpapatupad ng lahat sa aming buhay. Dahil it has been a long journey already. Since 1984 when we accepted the Lord. Although si Sister Michelle siguro nauna-una sa akin, 83. And at that time, kami pinagtagpo ng Panginoon. I always stand here sa mga nakakapanood sa aming YouTube. We testify of our lives. Ano po? For His glory, syempre. Hindi po yung iba, kasi like I said, hindi ako gagamit ng ibang ilustrasyon. Kasi si Pastor, when I make a message, laging parang ang sasarap nga ng mga lutong bahay natin dito every Sunday, di ba? Pa-amen naman. Amen? Kaya dumadaming members natin dahil masarap ang tanghalian natin. Eh. Amen? No? I make the point na spiritually, lutong bahay ang mensahe. Hindi ako nangungopye ng mga kung saan-saan. I always do my devotional time. I take time talaga. And I go back now. Isa-isa na naman na paborito kong verse sa Psalms. That's my key verse now. Psalms 119. Naglilito-lito ako, Ma'am Jean, kanina eh. Verse 11. I have kept your word. Ganda na. I have hidden your word, sabi sa NIV, that I might not sin against thee. Nung ako po'y batang-bata pa, and minsan nakasalubong ko pa yung mga matatanda na sa akin dun sa subdivision namin noon, ni Sister Michelle, nung nagpo-process na po si Pastor. Meron pong booklet na naibigay sa akin, the five, maganda yun eh, yung isang grupo na yun. I still have that in my mind and heart. Lalo na yung word na yun, verse 11 ng Psalms 119. That I might not sin against thee. Meron palang pwedeng gawin para hindi tayo magkasala. Hindi tayo magkulang. Hindi tayo manghina sa buhay na ito. And there is that word that we can keep. Di ba? Typically, sinasabi natin, ang isang tao, pag may word of honor siya, no? Siya ay kakaiba. The word of honor. But tao lang yan. And there will be times na mababago yan. But we have this God. We have this God. Binanggit ngayon ni Sister Jane sa verse 7 kanina. No? Considered pure, His word, no? Dalisay, perfect. And marami ng katauhan sa Bible. Hindi ko siya para banggitin kasi nakapokus ako sa Psalms today. And today, I would declare na kagad my testimony. Dia, God bless you. You are reaping my message today. And yung ginagamit din sa'yo, I believe not to lift them up. It's always for God's glory po. Iba-iba kayo ng naging paggamit sa amin ha. But I would just like to use them this morning kasi hindi naman ako hipokrito eh. Nandun si Dia ngayon sa kanila eh. Eh siguro kayo naman nakakakita ng mga posting namin kung anong ginagawa nila kay Dia. Ha? Just would like to acknowledge for God's glory po. And fair is fair, yes. Hallelujah. They have also kept the God's word sa buhay nila. Nandun sila. Sa ano ba mensahe ni Pastor ngayong umaga? Psalms 19, verse 11 is this. Let me just read it. Nagtataka kayo, hindi dahil ginaya ko si Pastor Rico for the past 2 Sundays.
nagloloko na po yung iPad ko eh. Kaya balik ako dito sa aking Biblia. No, Ninong Coco. Kasi ganda ng paalala ni Ninong Coco, bitbitin natin mga Bible. So dito ako. Psalms 119:11 ang sabi, Psalms 19:11 sabi po dito, hallelujah and etc. And sabi dito, moreover, by them is thy servant warned. Revelation 16:15, the same principle. They were warned that if they would keep, di ba? Keep God's word, God's will sa buhay nila, andun sila, andun tayo. Dun sa kinalalagyan ngayon nung pinag-aaralan nating tema. At hindi tayo sasalutin, hindi tayo mabubuhusan ng kung ano-anong salot na yun na nangyayari na ngayon sa step by step. You can see the development. Ito nga lang init natin ngayon, di ba? Grabe to, iba na to. No po? And I was amazed, nakita ko, yun na bang highest place, Ma'am Jane, na napuntahan nyo, Dia, yung kahapon? Ganda, no? Ang taas, no? Kitang-kita nyo na lahat. Paano kaya pagpunta na natin kay Lord? Mas mataas tayo doon. Kitang-kita natin lahat. Diba? And we can see things na, hindi na po yung mga paintings na yung bebe, yung mga lugar na yan, yung childhood dream mo na Disney, ayan na, pinakita na sa ni Lord eh. No? But much more than that, for us ni Sister Michelle, kasama kami doon. Whatever Dia is reaping now, having now, we believe as parents, kasama kami doon sa ating mensahe ngayong umaga. Ano yun? Verse 11, great reward. Diba? The great reward has been proven to us through the years. And thank you, Lord. Andun na kami sa timetable. Hindi dahil sa ano paman po. Because bago din po namin narating ang katatayuan namin na ito ngayon umaga, we have been forewarned by the Lord. And, siyempre, paalala lang ako sa lahat mga brethren, sa inyong katatayuan sa pananampalataya. Si Lord ang nakakaalam. Yes. And, hindi nyo pwedeng i-bias yun na bait nga ni Lord eh. Kasi kahit dito sa Psalms 19 na ito, may binabanggit to, cleanse me from secret faults. Mga, walang perfect pa eh. No? Secret faults, and hindi ko alam kung si Ninong Rico next week kasi birthday niya. Kasi next week, ang message ko, secret place. May secret place ba kayo? Siya ba? Siya. May kinakatagpo ba kayo? O sinong kinakatagpo nyo? Baka iba, na may pinapanood ako kagabi. No? And I have seen that eksena eh. No? Yung professor, tinutukso ng estudyante. And he has kept his stand. He has kept his stand. And here, read na lang po Psalms 19, ang ganda eh. And interrelated in Psalms 119, verse 11. Today I stand here, may mga tatlong bagay lang po akong ipapaalaala na napatunayan ko sa salita ng Diyos ng panahon ni David. Pero more than that, mas sa panahon natin. Ano-ano yung mga napatunayan ni Haring David ng kanyang panahon? Liban lang, kasi chapter 19 pa lang ito, hindi pa siya umaabot sa mga pangyayari. So, aminado si Haring David sa kanyang katatayuan. Basahin niyo na lang po sa verse 1, God's creation, etc., covenant. And here, sabi dito, sinimulan niya ng isang katotohanan na the law of the Lord is perfect, converting the soul. Nagpapabago talaga. Nung panahon na yun, basihan lang nila para nababago ang pagkatao ng isang hinirang ng Diyos ay because of God's Word.
And kulang pa nga ang Word of God nila nung panahon na yun eh. Hindi pa, thank you ma, hindi pa kompleto ang Old and New Testament. No? Ha? Ano pa lang yung kanila, mga scrolls pa lang. Mga, kung ano pa lang yung written nila, Moses noon, Torah, ha? Ha? And etc. The book of the prophets, na yan. Eh, very clear. David already knows nung panahon niya ang kahalagahan ng Word of God. No? Na yun ang naging basihan ng kanyang supposed to be pamumuhay, pero hindi rin naman siya perfect. Pero mamaya, interrelate natin yon. Yes, nagkasala man si Haring David, but try to see, he is, tinatawag nga, a man after God's heart. Kasi, ang mahalaga, kahit tayo po ay nagkamali, nagkulang, nagkasala sa Diyos, andun po yung 1 John 1:9, no? Ha? If we confess our sins, He's faithful and just, okay yun. There's that process na lagi lang nagpapaalala si pastor, just make sure hindi yan sin that leads to death. No? Kasi hindi na dapat. Ko-compare kina Haring David noon. Yeah, nagkaroon siya ng sin that leads to death kay Bathsheba, pero nakarecover siya sa Psalms 51. No? Nakarecover siya. Pero yung posisyon niya, ibinaba na siya ng Diyos. Kaya ngayon yung sinasabi ko sa inyo, pag ang pastoran, hindi na qualified. Ewan ko bakit nga ba ang dami pa rin mga nalilinlang eh. No po? Dapat titignan nyo kung kwalipikado talaga ang isang lingkod ng Diyos. No po? And today, I stand before that. Kwalipikado po ako dahil magiging tapat ako sa inyo. Whatever Dia has now as her rewards, kami po yun. Nire-reward kami ni Lord sa isang anak na yun ang tinatamasa ngayong mga panahon na ito. No? We had been there. I had been crying kay Lord, Lord, I had been praying. Yes, may reward din kami kay Ate Eunice. But ibang aspeto lang yun. Mas inuna niya ang kanyang mga pangarap. Ngayon nga, Ate, if you are listening, yes, Dia has her, not dreams, but her heart's desire. Inuna niya ang Panginoon. No? But, siyempre, not to be unfair, we are really supposed to be part ka doon, ate. Whatever Dia has now, yan po, no? Very personal kami ngayong umaga. What Dia has now is this truth na meron din kami. May anak kami na nakarating sa kaparaanan ng Diyos dahil we have kept His word, ni Sister Michelle. Yan po. And hindi yung, kaya nakapuntaan ako doon dahil gumawa ng paraan, gumawa ng kung saan-saan dumaan, no, para nakakuha at nakapag-asawa ng mga dibosyado. May alam din ako na nakaabot sa abroad, sa paraan-paraan. Okay yun, trabaho yun eh. Paningkamot ang tawag ko doon. Kaya huwag niyo sasabihin, bless kami, bless ka, nagpapa 5-6 ka. Papautang ka ng ATM, hindi kayo blessed noon. No po? Bless ang church niyo kasi nililin lang niyo member niyo, hindi blessing yun ni Lord. Hindi rewards yun ni Lord. And here we stand here before you, kayo naka-witness sa amin, paano kami nagsimula ni Sister Michelle. Paano yung paraan ng Diyos dahil patupad sa ministry natin nakatayo ngayon. Can we bless the Lord? May bago na naman po tayong mga equipments. Ano po? Hindi tayo kailangan mag-fundraising, hindi tayo kailangan manghingi, etc. Wala akong inaasahang anak na malaki ang tithes. Maliit lang tithes mo, Dia, di ba? Tsaka ni ate, maliliit lang tithes nyo eh. Hindi kakayanin. No? Ang ministry ito nakatayo dahil sa Panginoon. Hindi dahil sa tithes ng mga anak ko po. Ano po? I pray, Bakit? Pansinin niyo lang ito ito yung mga katotohanan ng salita ng Diyos. Ano sabi ni David dito? Okay, galing. I have my glasses na. May edad na po si Pastor eh. The statutes of the Lord are what? Okay. Converting the soul. The testimony of the Lord is sure. Ito po kami ngayon nakatayo. Making the simple, di ba? Making wise the simple.
yung mga pangyayari na yan nagpapabago. And then here goes, the statutes of the Lord are what again? Are right, rejoicing the heart. May saya ba kayo sa inyong mga puso? Tandaan niyo po, kahit kayo may karamdaman ngayon, Sister Helen, Sister Dolores, masayahan po kayo dahil nakilala nyo na ang ating tagapagligtas, anuman ang mangyayari pampisikal sa atin. That is the greatest reward po na meron kayo. Na po? Hindi po yun sa mga blessing na meron tayo ngayon. Yung po kaligtasan na meron tayo. Na wag na pong masayang. Namamanig po kami doon sa ministeryong ito. Dahil it will not just rejoice your heart. The commandment of the Lord is sure, enlightening the eyes. Maliliwanagan po parang ngayon itong salamin ko, nagpaliwanag ng mata ko. Diba? Enlightening the eyes. Yung mga katotohanan po ba sa buhay na dapat ang kalooban na ng Diyos ang nagagawa natin, although nakakalungkot, siyempre hindi natin alisin, may mga anak tayo, may mga kamag-anak tayo na sumusuway pa rin. Kahit supposed to be, alam na nila ang katotohanan. Ito panahon pa lang po ito ni Haring David, pero alam niya na po ito, ha? Alam na ito ni Haring David. Ang sinasabi niya rito, the fear of the Lord is clean. No, ewan ko ha. Yung mga unbelievers, hindi natin pagtatakahan na wala silang takot sa Diyos. But tayo kayang Christians, kamusta kaya ang takot natin sa Diyos? Ha? Sabi nga dito, enduring forever, the judgment of the Lord are true and righteous and altogether. And ito yung song kanina eh. More to be desired are they than gold, yea, than much fine, sweeter also than honey. Panahon nila yun, no? And, totoo nga kaya, si Jesus lang po ang mahalaga na sa atin, pangunahin sa ating panahon. Well, we have so much in our days. Ang dami nang pinatupad sa iglesia. We have now, nung time na yon, sabi nga ni David sa Psalms 51, restore to me, no? And restore to me the joy of my salvation, and let not that Holy Spirit depart from me. Eh sa atin ngayon, hindi na po ang Holy Spirit nagdi-depart. Nung panahon nila David, there are just times, hindi pa sila in-field. Tayo, we are so privileged. When we accepted the Lord Jesus Christ, nasa atin na po. Andiyan po yan. Pakibasa na lang. From John 14 to John 16, yan yung trabaho ng Holy Ghost. Kaso, pinapagod yata natin siya eh. Sabi nga po, be filled. Be filled with the Holy Ghost. Sorry Brother Edmar, nakita ko yung posting mo eh. Ganito daw pala eh. Pero mangangalay ako eh ha. Ganito na lang muna ako. Kasi mangangalay ako eh. Sabi daw ng tamang paggamit daw ng microphone, 45 angle. Pag ganito naman ako, liban na lang, bibili din tayong high-tech na ano na lang, naka-ano ako. Pero hayaan niyo muna ako, ganito na lang muna, Brother Edmar. Kasi kabilin-bili na ni Kuya Edmar, baka lilipad na si Kuya Edmar eh, anytime. So, again, that's enlightening eh. The word is enlightening. The word is rejoicing the heart. Ano po? Kaya nga kahit anong mga pagsubok dinaanan ni Pastor, di ba? Meron nga biruan sa Tagalog, di ba? Pagalingan tayo! Di ba? Pagalingan tayo. Oy, lolo ko eh. Di ba? Alam niyo, alam niyo mga ganung biruan? Ha? Pagalingan tayo. O, walang tatalo sa Pinoy. Alam niyo yun. Diba? Yung magsasakripisyo. Unang tumalon yung Hapon, bansay! Talon kasi malulunod yung barko eh, di ba? O, tapos natira na lang sila, dalawang Pilipino at saka isang foreigner ba? Di ba? O, tapos ano nga magandang lengguwaheng gamitin na yung mabuhay. Espanyol, dalawa na lang, Pinoy, Espanyol. Nung oras na yun, sigaw yung Pinoy.
Viva! Ano, kung ano man yun, di ba? Tapos tinulak niya yung Espanyol. Siya ang natira. Buhay siya. Ganun ang Pinoy. Pagalingan. Diba? Pero mas dapat tayo na Kristiyano. No? Dapat mas magaling tayo sa dyablo. Kaso, nalilinlang pa rin po tayo ng dyablo ng mga bagay-bagay. O, bili na, 5-5 lang. Diba? Kung ano-anong tukso, boyfriend, girlfriend, mga kung ano-ano, trabaho, na kahit hindi kalooban ng Diyos, trabaho. Diba? Well, I'm sorry This is my heart today. Nagbobombahan na po sa Iran, Syria, Iraq. And ang iniantay ko na lang sa world news, yung palasyo ni Haddad, saka yung nuclear power plant ng Israel. And just in case, today, Bebe Dia, see you in heaven, Ma'am Jane, ha? Saka sakali. Because God's word is perfect. Is perfect. Tama nga? Hindi po ito magbabago. Dami na natin pinag-aralan sa New Testament. Hindi ko na sila babangkitin kasi gusto ko nakakonsentrate na si Ma'am Jane ngayon dito sa Psalms 19 ko, Ma'am Jane. 2 lang ito, tsaka sa Psalms 119, 11. And yes, sir, bababay na ba si Brother Edmar mamaya? Yeah. And yung pinabasa ko kay Ma'am Jane, kaya hinold ko, mapiprelude yung mensahe ko Psalms 19 talaga, 7:11 to 11. Huwag nyo lang tatayaan, puro may 11 ngayon Baka yun ang God's number ngayon, 11. Ano sabi sa 7:11? Fret not! Yan, marami pa rin Kristiyano ngayon Alam niyo, nung mga pinagdaanan ko, hindi ako nag-isip na, Lord, bakit yung ganito yung isang pastor na ito? Bakit ganito? Bakit yung isa naming pastor doon, kahit siya ay nag-asawa ng divorce, nung early days ko yun, may conviction na ako, ba't niririgaluhan ni Gary B ng Toyota na mamahalin? Sabi ko, ibang klase, siguro blessed na blessed siya. Pero later times na kukonvict ako, pero divorce yung asawa niya, hindi niya natatayuan yung and et cetera. Ang dami kong dinaanan. Kudita, 2 nga kudita ko di ba? Hindi ako natinag. I kept His word. I kept His word. Because andyan yung vision, pinatupad ni Lord. Dami namin karanasan ni Sister Michelle. Kahit sa aming pampersonal, last year, nasubok kami. And alam niya ng council. We just kept His word. I kept God's word sa puso ko na hindi magwawagi ang dyablo. At hindi nga po nagwagi ang dyablo. No? And I stand today, I testify, sabi nga dito, the testimony of the Lord is what? Ganda, no? Ganda dito po, Balikan ko lang po itong word na ito. Ang ganda Yung binabanggit dito, no? Et cetera. And yes, verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure. Is sure. Na po? And we have proven that, sabi nga namin, rest assured, walang bias si Pastor. Mayaman kayo, mahirap kayo, mahal namin kayo ni Sister Michelle. Ano yung kakayanan ninyo, ginagawa ninyo, etc. Ano yung mga paraan na ginamit kayo ni Lord, hindi lang sa ministry, but pati sa amin. Na-prove namin ang katatayuan nyo rin sa chapters na ito, sa mga verses na ito. Diba? And I now enjoin you to keep His word. Mga kapatid, nandun na po tayo sa mga huling panahon. Doon talagang tatayo ako, nandun na po tayo sa mga huling panahon. Kasi ito, panahon pa ito nila Haring David But, yung Revelation 16:15 na pinapangako sa atin, sa ating bagong tema, ay mangyayari po yun. Mangyayari po yun.
And yung Ezekiel 38 ngayon, nangyayari na, no? Yung nalalapit na pagsulpot ng Antikristo, nariyan na. So, ano po ba ang ating pwedeng gawin para tayo po'y yan, manamasa naman ng kanyang rewards? Well, rewards are rewards. Si Lord yun, magte-term nun sa atin. Maybe hindi kayo mayaman, pero may anak kayo. Andiyan si Jan Jan. Di ba, Jan Jan? Congrats sa bagong mga awards. No? No? Meron tayong mayayaman na kapatiran, may problema sa anak. Vice versa yun. Walang ano kay pastor, walang ano kay Lord eh. Kilala ko kayo lahat. Meron, ang bait nga ni Lord, di ba? Naalala ko yung isang brethren na yun dati, sinasabi niya, Pastor, unfair naman kayo nagdaan kayo sa kawalang iyan, tapos kami hindi na. Sabi ko, hindi talaga dapat na kasi nakay Lord na kayo eh. Ngayon, ayun, baklang-bakla na siya sa ibang lugar, di ba? Oh. Well, katotohanan yun eh. Diba? He did not keep God's word sa puso niya. I would really like to emphasize that. Marami tayong ganon, yung mga hinayupak na mga tiniwalag natin. They did not keep God's word sa buhay nila. Huh? And alam ko, ang mga buhay nila ngayon, na-update naman ako eh. Ganun pa rin, walang pagbabago. Kasi dito, converting the soul. At kung totoo lang silang nako-convert ng Word of God sa kanilang churchan, pastor-pastoran, dapat nakahingi na sila ng tawad sa Diyos sa pamamagitan ng tamang kaparaanan. Diba? At hindi hanggang ngayon, galit sila sa poging pastor nyo na ito. No, yun lang hindi nila sa akin panira. Hindi ako masiraan doon na poging pastor yun. Hindi na ako masisiraan kasi totoo yun eh. Poging pastor ito eh, di ba? This week, nag-post ako, di ba? May mga nag-comment. Hindi ko naman kayo para i-Gcash. Hindi, nakakahiya naman yun. Okay na yun, na kayo na nagpatotoo nun. Diba? And today, very si Pastor, emotional and joyful. Again, Pastor Bong, Sister Jane, thank you so much for what you are doing. Pansinin niyo po, next week may mga second round pa daw yan. Ano ma'am, thank you. Ma'am, kailan kami? Kailan kami? Kukuha na kaming visa. Ang mga senior, maluwag na daw sa senior. Sama-sama tayo, Pastor Lubian, nila Ma'am Je, nila Pastor Rico, Mamian. Leadership, ma'am, leadership. Siyempre, maintindihan naman muna tayo ng mga workers eh. Pang-leaders muna, mag-meet daw tayo halfway nila Ma'am Lorna. No? Tapos, andyan si Ma'am Leia ngayon. Siya daw ang host natin. Naku, laki ng gastos ni Ma'am Leia. Sigurado. Ma'am Leia, pag-ipunan mo na kami. Kasi gitna yan iyo eh. Yung Texas, gitna. Miami, Florida, sa west. Sila Brother Bong nasa ano. So, pag-ipunan mo na kami, Ma'am Leia, Ninang Leia. Alam mo na rin yan, Ninang Leia, thank you so much sa pahabol for God's glory. Well, I believe I have shared my testimony today. Whatever we have today, lagi ko po sinasabi, is from the Lord. Hindi po kami, alam niyo yun, hindi kami nang hingi, hindi kami nang fundraising, hindi kami kung ano-ano eh. We just kept His word. We kept His word. In the last days, Matthew 24, maraming malilinlang. Bakit? They will not keep God's word in their hearts. Very lang po ang paalala ni Pastor today. As we end up the month of April, hoping, si Pastor Rico will be in good health next week. Ninong Coco, ha? Ingat sa init. Ayan, si Ninong Coco. Still, may edad kami. Timely sa birthday ni Pastor Rico next week. So, just keep the word. Keep the word. And
wala na tayong dapat gawin, kundi pagbatayan natin lagi ang Word of God. And today, yung testimony namin talaga today. Whatever Dia is experiencing now are God's rewards. Hindi para lang sa kanya. Para po yun sa amin ni Sister Michelle. May mga magulang silang nagpalaki sa kanila, nagdaan sa mga lahat ng paraan. And hindi kami mahiya ni Sister Michelle. Naglo-loan kami, SSS, pag-ibig niya. And kahit nga nun, alam ni Sister Mayan yun. Nagpa-advise pa ako kay Sister Mayan nun. Kasi kahit yung credit line ni Sister Michelle sa credit card niya Diba? Niraos namin yung dalawang bata. And ngayon kami nakakatikim ng mga rewards pa ni Lord. We just kept His word. And kung ano meron kami. And I hope, mga kapatiran, not to be biased. I just hope you continue to pray for your pastor and my family. We pray batayan nyo kami. Example nyo kami ng Psalms 19 na ito. No? The word of the Lord is perfect. Perfect. Kung kayang gawin ni Lord sa amin, kaya itong gawin sa inyo. Pero anong issue? Keep His word sa buhay natin. And kung ano pa yon, patitikim sa atin, eto po yun. Hindi ko po sila para itaas, isa po sila. Ayan, ang word ko lagi, isa po sila sa mga nag-keep ng word. And kaya, ayan po sila, ginagamit ni Lord para tignan. Pinapa-adapt na nga namin si Dia dun sa kanila. Ma'am, paano process ng legal adoption dyan sa inyo? Papapalitan nyo na perido na yan. Papalitan. Diyan na yan sa inyo. Diba? Bebe, ready na ang kwarto mo pag uwi mo, pagod na si Papa, nag-varnish na ako ng cabinet mo and everything. Hanggang sa kaya namin ni Mama. Ang sarap-sarap, naka-resi pastor ngayon, hindi ako naghahatid sundo, hindi ako driver bodyguard ngayon. Okay. Pahinga kami, pahinga. Ninong Bong ngayon ang pagod. No, siya ang drive kay Dia doon ngayon. Ninang Jane, alam ko pagod ka na no isang gabi, but si Lord ang patuloy pong magbabalik. And kung saan pa po kayo, it's our joy. It's our joy. It rejoiceth our hearts, ni Sister Michelle. So sa lahat po, not to be biased, kasi siyempre, I don't want to be hypocrite. Sila ngayon yung ginagamit ni Lord doon kay Dia. Na-answered prayer kami doon sa concern namin last week. Kung mapapansin nyo, tinanong ako ni Sister Tessa, Pastor, ba't parang malungkot kayo? Ayan, ma'am, yun. Nagkaroon ng concern doon sa mga schedules nila Dia, saan siya titigil, saan siya pupunta, solo siya, yung trauma na napagdaanan niya doon sa schedules. And we just kept His word. And last Monday, the posting is all for God's glory. Diba? Bilhin nyo, for God's glory, para sunduin si Dia ng 6 hours. Hindi ko po tinataas sila Sister Jane, Brother Bong. Pinapakita ko yon sa mga nanonood, kaya pong gawin ng Diyos yun. We have kept His word. May ginamit ang Diyos 6 hours travel para sunduin si Dia, para ma-protect, mailagay sa tamang kalalagayan. And that's our testimony today. No? Yun yung tinatanong ako ni Sister Tessa last Sunday, Pastor, ba't malungkot kayo? Nagpipray ako, nagtatalaga ako ng mga dapat. And even now, alam niyo yun, meron kaming mga pang-personal na pinananalangin pa sa Panginoon. And sakali man na hindi na kami dito ma-reward ni Lord, nakakatiyak tayo. Revelation 16:15. God's greatest reward. Hallelujah. Hallelujah. God's greatest reward. Doon tayo sa kinakanta natin kaninang in His presence. No, Brother Jojo? Here in the house of the great King.
Ha? And I hope, sabi nga, nandun po ang maging paalaala sa ating lahat, kanya-kanyang level ng pananampalataya. So sa baguhan po, yung mga baguhan namin, keep God's word po sa buhay ninyo. Sa tamang paggamit po, wag po kayong ma-hyper ha. Kasi may mga doktrina po ng ibang churches na hina-hyper kayo. May timetable po yan. At kung sakali pong yung mga pangkalusugan, magpapayo kayo kina Sister Jane. Yan po ang maestra natin sa pangkalusugan. No po, bago po narating ni Sister Jane, yung level na yan. No? Na kay Sister Jane na po lahat halos ang karamdaman. Pero ayan po siya. Because she has kept the word. Hindi ko po siya para itaas. Ginagamit ko yun. Ma'am Joyce, ayan o. Ha? She has kept the word. Napatupad yung dapat. Ha? Nakapagpatuloy sila kay Lord. And kahit meron silang concern, Brother Edmar, kung ano man, kailan ka alis? This week ba? Any day? Any day? Oh. Prayers na. Dia, mahina ka, hindi ka na-answered prayer, hindi mo na madadatnan si Kuya Edmar. Kasi request ni Dia, hindi daw muna makaalis si Brother Edmar. Eh. Hindi na, kailangan ni Ate Joyce ang ang tawag doon. Anong tawag doon sa mga sweldo ninyo? Allotment. Oh. Kailangan na. Pati yung mga dabar cards doon, kailangan na ng ayuda doon sa likuran. Nawa. God's rewards. May we all receive God's reward. And iba-ibang level. Brother Joey, binigyan ng pangatlong buhay. Pangatlong buhay na. Tama na ako ha. Pangatlong buhay. Ang ating miracle man, di ba? There's a miracle. Pastor Louie. And si Pastor Rico hanggang ngayon, no? Mamayan. God's reward sa iyo si Pastor Rico ha. Amen. Amen. Parang ayaw mo mamaya. Si mamaya ng reward kay Ninong ko. Oh, yeah. Pareho na yun. Para ikaw, reward ka sa akin. Pero God's reward, ito ang yung better half, di ba, ma'am? Alam mo yun. Alam mo yun. Kahit niyurak-yurakan mo na ang mga K-pop, nanonood ako. Kahit niyurak-yurakan mo na ang aking pagkatao, And thank you, Lord, for this day. Let's pray. Lord, we use the times po ni King David. Kung ano yung kahalagahan ng Word of God, ineko po niya yun sa Psalms 119, pagkahaba-haba, Lord. Alam ko maraming ayaw bumasa ng Psalms 119. Pero Lord, again, na-echo po yun sa verse 11. He has kept your word. Na kahit na magkasala siya sa iyo, alam niya, nandun ang naging pagsisisi niya. Nandun ang pagpapatuloy niya sa inyo. So Lord, kami wala pong perfect dito. I have also may mga secret faults dati, Lord, nung ako'y pinoprocess mo pa. But Lord, here now are my rewards. Una kayo, Lord, ang greatest reward namin, ni Sister Michelle, ni Eunice, ni Dia, and ni Aya. Hanggang kay Aya lang po ang bloodline namin. And then, Lord, pinatupad mo po. Ministry-wise, andyan po. Andito kami. Lord, wala kaming hiningian, walang politiko, walang et cetera, whatever, Lord. Nakatayo po ang ministry na ito. And Lord, nag-aantabay kami sa inyong muling pagbabalik. Lord, sama-sama, ang mga kapatiran, may we pray again this morning na naiparating sa kanilang mga puso ang isang katotohanan ng buhay to just keep your word sa aming mga puso. Pagpalain po kaming lahat, Lord, may you continuously, Lord, just, sabi mo nga, Lord, you can convert our soul, rejoice our heart, and sabi nga po, in that statement, overall,
your rewards be upon us all. In Jesus' name. Amen. 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 Amen.